So hello, what's up mga lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online lending application. Pag-usapan po natin yung mga kasinungalingan na always pinapantakot ng mga online lending application agent sa kanilang borrower sa atin. Pero bagong lahat mga lifestyle, gusto ko po sana sa inyo magpasalamat sa lahat po ng mga tumatangkilik ng channel natin, nanonood, nag-aabang ng latest updates. Maraming salamat po dahil po sa inyo nagpapatuloy po tayo. Then kung yung mga bago pa lang sa channel natin na nanonood, mga viewers na hindi pa po nakakapag-subscribe, please do like, share, subscribe, and then paki-hit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin, especially about online lending application. Dahil alam ko 90% ng inyong mga katanungan dito nyo lang malalaman sa channel na to, kasi legit po tayo, authentic at lehitimong naging biktima ng online lending application mga ka-lifestyle. Unlike sa iba na mga nagpapanggap lang na biktima, no? Mas guarantee po kayo dito sa channel natin. So let's proceed mga ka-lifestyle, no? Bakit ko nasabi na inis lang po talaga ako kasi maraming nagpapanggap na biktima ngayon mga ka-lifestyle, no? Hindi nila alam talaga, wala ka talaga makikitang sincerity, no, sa kanilang pagbablog, kundi yun lang, magpalago lang ng subscriber, no? Mas maganda po talaga kung yung pinapanood nyo is lehitimo talagang naging biktima ng online lending application mga ka-lifestyle. So ganun pa man, nandiyan na yan, wala na tayong magagawa. But make sure lang talaga yung pinapanood nyo is meron kayong makukuha ng idea, no? Tips kung paano i-handle yung stress. So yun, mabalik tayo sa topic natin mga ka-lifestyle, yung mga kasinungalingan na laging pinapantakot ng mga online lending application agent sa kanilang mga borrowers na hindi naman talaga mangyayari. Unang-una mga ka-lifestyle is yung ipapabarangay ka, no? Never po mangyayari yan mga ka-lifestyle, especially kung yung barangay, hindi naman nakarehistro doon mismo sa barangay mo yung mga taong nagpapabarangay sa'yo. And then pinapantakot nila na kilala nila yung captain. Malamang madali lang, kahit ikaw mismo pwede mong i-search yung barangay captain ng mga barangay dito sa Pilipinas, madali lang. So huwag po kayo matakot sa ganun mga ka-lifestyle, no? Again, hindi po sila i-entertain ng mga barangay, no? So especially kung hindi naman talaga sila nakarehistro doon, and then hindi sila talaga totally kilala ng mga staff or barangay captain, no? So in the end, mas papanigan ka pa rin ng barangay captain, no? Then pangalawa mga ka-lifestyle, yung ipapablatter ka, ipapa-NBI, ipapabarangay. Never pong mangyayari yan mga ka-lifestyle, no? As what I've said, hindi naman criminal case yung pangutang, and then wala namang nakukulong sa utang. So malamang ibabasura lang yan, isasang tabi lang yan ng police or NBI if ever mag-complain sila. And then again, pwede pang mabaliktad in the end kasi baka mahalungkat pa yung kanilang mga maling gawain. Sa dami ba naman nila complainant, malamang sila pa yung mabaliktad, no? Kasi yung pangharas pwede pang makulong, yung pangutang malabo kasi wala naman nakasulat sa batas na pwedeng makulong yung mga nagkakautang, no? And then pangatlo mga ka-lifestyle, pangatlo sa listahan, yung pinapantakot na ipopost ka sa social media. Ito talaga yung pinakamadalas nating mabasa sa mga comment section ng mga videos natin, ano. Natatakot sila na maipost sa social media, especially sa Facebook, no? Again mga ka-lifestyle, kung maipost ka man, sabi ko nga 2 to 3 days lang yan mawawala kasi sign of harassment, bullying, yung pagpo-post ng ID natin nakaganyan, sign po, hindi, naka-hide po yan, naka-hide po yan. Malamang yung mga pictures or ID nyo is nasa group chat lang ng mga mismong agent, no? Hindi po nila masyadong inilalabas yan kasi pwede po silang matrace anytime ng NBI, no? Huwag po kayo matakot sa mga ganun mga ka-lifestyle, okay? So I hope nagkakaintindihan po tayo, wala na pong masyadong magtanong about sa ganung klaseng. Kung may post ka man, huwag kang matakot, no? Kasi in the end of the day, mas paniniwalaan ka talaga ng mga taong nakakakilala sa'yo. Yung mga friends mo sa Facebook, i-explain mo lang. Then last but not the least mga ka-lifestyle is yung home visitation.
no? Wala pong ganung nangyayari. Especially kung nasa probinsya ka mga ka-lifestyle, never po nilang pag-aaksayahan ng pera yung pagpunta sa probinsya. Kahit nasa Luzon area ka pa, malapit ka sa kanilang kumpanya, hindi ka nila pupuntahan kasi takot po sila sa kanilang, syempre iniisip din nila yung kanilang security, hindi nila kilala yung tao, baka pagpunta nila doon barilin sila, whatsoever, batuhin, di ba? So mindset mga ka-lifestyle, wag po kayong matakot sa mga ganung pananakot. Pag tinakot kayong pupuntahan kayo, go, sige, sabihin nyo, willing kayong maghintay if ever pupunta sila. Mas maganda nga yung kung totoong pupunta sila, mas maganda kasi makakausap mo sila personally, makikilala pa natin yung agent, at then in that time pwede kayong magsettle ng arrangement. Mas maganda po talaga pag ganun. Pero never pong nangyayari yun mga ka-lifestyle, maniwala kayo sa hindi. Never po, unlike kung home credit. Yung home credit kasi meron silang mga designated agent na nagpupunta talaga sa bahay-bahay. Kasi alam naman natin yung home credit around the world, meron silang mga yun na nga, meron silang mga tauhan na pwedeng bumisita, no? Sa kanilang mga nautangan. Kasi gadget po yan mga gadget, no? So malamang pwede kang bisitahin ng agent, pero 1 out of 10, 6 lang talaga yung 6% po talaga yung possibility na puntahan ng agent ng home credit yung mga borrowers nila. So ganoon na, no? So I hope meron kayong nalaman na napalakas ko na naman yung inyong mga kalooban, pero maniwala kayo sa hindi 100% po na hindi po talaga nangyayari, puro kasinungalingan lang po talaga yan, no? Huwag po kayo matakot. Marami na pong mga nababasa, marami na kayong nababasa about sa mga ganyang klaseng kasinungalingan. Sana wag niyo pong patulan kasi hindi po talaga mangyayari yan. So yun lang mga ka-lifestyle. Again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang again ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na in-upload po natin, especially about online lending application. And dahil po sa inyo, pagsisikapan pa po natin na palawakin tong channel natin, mas marami pa pong mga biktima ng online lending application ang matulungan natin na ma-handle nila yung stress nila about sa online lending application. So yun lang, please.